Magandang araw mga banateros. Naku po, grabe ho, malupit na malupit ang nangyari ho ngayong araw na to. Ay, kahapon pala. Dahil po dito sa impeachment, ay naku po, talagang naging walang kwenta yung witness at napahiya na naman po ng malupit na malupit. Nagmukhahong tanga ho yung witness kasi you're not doing your job eh. Yan ang problema sa'yo eh. Ikaw ay nakikinig lang at hindi talaga mismong ikaw ang nag-usisa. So kung yung mga dati, palyado na nga, mas lalo ka pa. Naku po. At the same time at the same time, tinaob, ito for the first time, kasi yung mga unang nakatapatan nitong si Lola, anong pangalan nun ni Lola na yun? Nakalimutan ko na si Lola. Yung unang nakatapatan ni Lola po ay mga mababait. Ito ngayong nakatapatan niya ngayon, nako, binabara na siya. Tapos, ayun, tumakbo sa media at nag-iiyak eh, siya daw, ewan ko kung ano ba, disrespectful ba yung sinabi niya. Basta, biglang nagpaawa effect nung una, atapang atao, ngayon biglang aawa na effect, kaya siya daw hindi respectful, something like that. Nako po, ladies and gentlemen, ayan ang problema ko sa mga dilawan, pinglawan, tsaka sa mga, alam mo na, yung, wag na natin isama yung mga bobong loyalista, wala namang bilang yun. Yung mga pinglawan at dilawan na babanat sila pag silang binanatan at nadurog, iiyak sa media. Eh kasi kakampingan nila yung media, di ba? So, syempre, iyakin yung mga yan. Eto, panoorin natin. Baka sabihin ninyo, tayo po ay bias. Hindi, ipapakita ko sa inyo, ipapaliwanag ko ano ba nangyari at paano tinumba yung witness. Paano giniba yung witness. Diba? Papakita ko sa inyo. At paano rin po pinahiya si attorney, ano ba yun? Lorna Kapunan. Okay? Papakita ko sa inyo. You have been with the COA since 2014, right? August 26, 2014 po. August 26. So that is around 12 years already. Yes po, magti 12 years. Okay. You assumed the accounts of the Vice President, the audit of the confidential funds of the Vice President and the DepEd when Attorney Wamil was reassigned to COA, Pasay, correct? Opo, tama po. So, para sa kalaman natin yung unang nag-assess ng mga papel ni Vice President, inilipat sa ibang lugar. So, siya na yung pumalit. First lang ako, Miss Cylene, was that reassignment a promotion or just a plain reassignment, if you know? Yung kay Mr. Wami Yes. po. Na-reassign po siya. Reassignment lang. Okay. So, that was on February 12, 2024. Opo, tama po. So, Mr. Wamil was the one who prepared the AOMs for the fourth quarter of 2024 for the OVP. Tama? Yung AOM po is for the fourth quarter of 2022 2022 rather. Opo. Okay. And he also prepared the AOM for the first and second quarter of 2023. ng OBP po. Okay. So, we will go back to that, no? So, when Mr. Wamil reassigned to you his account, was there any office memorandum that was issued by the COA Your Honor, reassigning please, you as the examiner? The question is misleading, Your Honor. It is not Mr. Wamil who reassigned the account to her. She just occupied the position, Your Honor. The question was if there was an office memorandum assigning her to take over from Wamil, not Wamil himself. Witness may answer. Yung Nakikita ninyo, kasi si Lorna Kapunan, talagang parang inaano niya eh. Pero buti na lang din, ito si Jesus Escudero, maayos talaga. Kasi, dinadaan sa technicality yung tanungan eh. Pero ito, binabago ngayon ni Jesus Escudero, sinasabi niya, ganito kasi yung tanong. At least, didirekta yung tanong. assignment po kasi namin, ang hawak No, namin. just please answer the question. Was there an office memorandum assigning you to handle the accounts of the OVP and the DepEd, particularly the confidential audit of these two offices? Meron po kaming order na ako po ang assigned na maghawak ng national government agencies po. Particularly the office of the Vice President and the DepEd. Meron ho kayo nun? Ask and answer, Your Honor. Hindi, my question was specific. No, I'm referring to the DepEd and the OVP. Witness may answer. These are Witness may answer. Kasi palka Lorna national eh. agencies, Your Honor, Your please, can the council allow me to continue? Ayun, barado siya. Tapos hindi siya man lang tinitignan, no? Barado. Si Matanda, barado. Ask and answer, Your Honor. Witness may answer, counsel. Sabi ni Lorna, nasagot na yan. Ang sagot sabi ni Jesus Escudero, bilang judge, pakisagot nga. Ay nako, Lorna Kapunan. Hindi porket matanda ay matalino. Ikaw ay tila walang kinatandaan. May memorandum po ba na nag-assign sa inyo specifically sa DepEd at OVP? Yung memorandum po is naka-assign ako sa national government agencies. All. Okay. Opo. Okay, I'll accept that answer, Your Honor. Was it Mr. Wamil who personally turned over his files to you? Iniwan po niya yung files niya sa office po nung malipat po siya sa COA Pasay. Sa kaninong office? Sa'yo or kaninong office ba?
Sa custodian po namin sa COA ICFAO. Okay. So, meron ho ba siyang iniwan na endorsement sa inyo? Na ito lahat yung mga files na iniwan ko for this particular account. Meron ho ba? For the OVP, mayroon ho bang siyang iniwan na endorsement? Yung mismong mga files po, iniwan po niya sa custodian namin. Endorsement ho, like letter, a summary containing all containing a list of the files that he turned over to the custodian. Meron ho bang ganon? Meron po kaming logbook pag natapos na po yung Logbook. Okay, pero dala mo ba yun ngayon? Hindi po. Okay. So how about dun sa DepEd? May iniwan ho ba siyang transmittal doon sa custodian na ito lahat yung mga iniwan kong files with regard to the audit of the DepEd confidential funds? Meron ho ba? Ang iniwan po niya is yung mismong documents. Yung mismong document. So walang transmittal na iniwan ho doon sa custodian. Yung mismong documents po Document. yun. Okay, sige. May iniwan ho ba si Mr. Wamil sa inyo? Di ba sabi niyo may mga documents ho siyang iniwan. Di ba pag nag-audit ho tayo, meron ho tayong tinatawag na working papers. Yung mga drafts po natin. May iniwan ho si Mr. Wamil sa inyo noon? Your Honor, please, again, the question is misleading. This witness already said, asked and answered, that Mr. Wamil did not leave documents to her. Mr. Wamil left the documents to the office. I will rephrase, Your Honor. Kindly rephrase, Okay, Counsel. may May iniwan bang iniwan. worksheets sa custodian? Yes po. Nakasama po dun sa files yung mga working papers po. Alright, I'll take that answer. Kayo ho, paano nyo kinuha yung mga files na yun? Kinuha nyo lang diretso sa custodian? Ano pong proseso nun? Nung ma-assign po sa akin yung sa OBP at sa DepEd, nung nag-submit po sila ng response, ibinigay po sa akin yung response together with the documents na pinagbasehan po nung Audit Observation Memorandum po. Okay. So in short, niroute lang sa'yo yung response. Tama ho? Response together with Yeah. yung AOM, together with the attachment po na yung mga dokumento. Okay. So, kailan ho yan niroute sa inyo? Yung response, yung AOM, mga estimate lang po. Iba-iba po kasi, di ba, ang una is yung March 13, 2024 na response nila sa NS. Naibigay po sa akin to March 14. Yung sa iba po, hindi ko na matandaan yung exact dates, pero malapit po dun sa after ma-submit yung response. Alright. I'll take that answer. Okay. So, Wamil prepared the AOM for the fourth quarter of 2022 for the Office of the Vice President. Tama po? Opo. How about the first to third quarters of 2023? Sino ho ba yung nag-prepare ng AOMs na yun? Dalawa ho yun. Yung sa OBP po, na first and second quarter 2023, nandun pa po siya nung ma-issue po yung Okay. AOM. Yung sa third quarter po, siya yung nag-draft, pero nung na-finalize na po yun, wala na po siya sa COA ICFAO. So, yung custody po ng document na yun, nasa division chief. Kaya nung finalize po yun, division chief na po yung nag-finalize. Okay. So, alright. Sige. Nakukuha ninyo yung yung pinupunto nito ng defense. Parang yung mga papel kasi galing sa iba eh. Hindi naman siya yung una nag-imbestiga. Parang pinalalabas dito na pinasa lang ng ipinasa. Tapos etong witness, hindi naman talaga niya inusisa yung mga unang AOM o yung parang pagsita sa DepEd at saka sa OVP, parang pinasa lang lahat sa kanya. Doon yung pinupunto dito ng defense. Ngayon, unti-unti, papasukin niya na yung details. Unti-unti yan, titingnan niya kung may alam ba. Okay, we will flash this AOMs, no? Kasi nga si Mr. Wamil nga yung nag-prepare nung iba sa kanila, no? Sige. May we know from counsel which AOM she will be flashing? Is it the defendant's document or the prosecution's document? Hello. Because the defendant's documents were not identified nor presented to this witness, Your Honor. Then if counsel wants to confront the witness with documents she has identified, she has to use the prosecution's evidence because that was the one identified by the witness. If she now intends to present the defense documents, they are not documents that have been identified nor authenticated by this witness during her testimony. We will She can confront have the- a continuing objection. Excuse me, counsel. Sungit mo ano, gusto mo, Grabe, bastusan. We will have a continuing objection to their presenting their documents which have not been identified by the witness. They are AOMs. AOMs have been identified by the witness, but these are prosecution's AOMs, Your Honor. May I suggest, Your Honor, to the defense counsel, since she refused for us to use the defense witnesses, that she uses now the prosecution's documents. That is up to her, counsel. She may confront the witness with her copy of the AOM. I'm sure she will be competent to testify whether these are the same documents earlier identified. Pahiya na naman. Kapunan, pahiya ka na naman. Kinokontra niya yung documents eh.
O, sinabi ngayon ni Jesus Codero, alam naman niya kung hindi yan yung documents na sinagmit nyo. Malalaman naman niya, sasabihin naman niya. Paya ka na naman. As exhibits for the prosecution or not? Counsel, Yes. you may proceed. Yes, correct, Your Honor. And their AOMs, we did not dispute those. So we have the same copies, Your Can Honor. we then, Proceed, if, counsel. in Proceed. connection with that, Your Honor, Hello. since counsel admits that our AAMs are their defendants' AOMs, can we just use the prosecution's copies, Your Honor? Bakit But Your ba? Honor, we have Pakailan mo? prepared, you know, Counsel, visual counsel. aid using Show the- them, show the document. Yeah, I am showing the defense document. No, Oh. Show, yabang ko, yabang. Ito na nga, pinakikita We will na nga. No, agree, Your Your Honor, the counsel cannot We will dictate not how I agree, will Your proceed with Honor. my cross-examination. Can the counsel, Your Honor, be reminded that Pinalagang ka ngayon, ano? Akala mo, lagi kang matanda at ikaw lagi ang magaling, ha? Hindi kasi minsan, kahit alam mo naman tayo di ba? May respeto tayo sa matatanda. Meron tayong, lagi natin sinasabi na pag matanda, dapat nire-respeto yan. At dapat pinakikinggan yan. Ako, agree naman ako dyan. I'm very respectful sa matatanda. Honestly, kahit mali na nga, umuoo na lang ako. Minsan, tapos saka ako na lang itatama. Sasabihin sa kanya na makasiguro mas maganda ganito gawin natin. Kasi siyempre, mahal natin yung mga nanay, lola, ganyan-ganyan. Kaya lang, ito, korte ho ito eh. Hindi ho, wala ho ditong matanda, bata, veterano, abogado kayong pareho-pareho dyan, pantay-pantay kayo. Barado ka ngayon. Counsel we for will not agree, Your Honor, to What are you not presentation agreeing of to, the Attorney defense Kapunan? documents. I'm sorry? Because precisely there was no stipulation yesterday. Kailan kaya hihirit si Jesus Codero ng shut up dito, no? Pero feeling ko hindi, mabait ito si Jesus Codero eh. Okay lang naman yun. Hindi naman tama, pangit din naman sabihin niya, shut up! Hindi, wala sa personalidad ni Jesus Codero yun eh, no? Di ba? Pero, alam mo, grabe, no? Nakikipag-argue pa yung, ito si Kapunan mismo sa judge eh. They There are was, Your now Honor, constrained. Excuse me, counsel. Allow her to finish, They are counsel. now constrained, Your Honor. I'm sorry. They're now constrained to use our documents precisely. This is what we wanted to avoid yesterday. Had we did a comparison, not to belabor the obvious, Your Honor, but now counsel says, anyway, it's the same. So if it's the same, what's the objection to using the prosecution's document? Counsel, that water is already under the bridge. You may request assisting counsel to check the copy being presented to Miss Eileen, and you may make this the subject matter of your redirect later on. Allow counsel to present. Thank you, The Your presenting Honor. officer will allow the counsel to present that document, but notes the continuing objection of Attorney Thank you, Your Kapunan with Honor. respect to this matter. thank you, Your Attorney Honor. Christie. Barado. Kawawa naman siya, barado. Pinagpipilitan niya kasi gamitin yung documents niya napag-usapan na nga daw, sabi ni Jesus Codero, na pwedeng gamitin yung documents nito ni defense at i-confirm na lang kung yung ba ay pareho. Di ba? During the cross-examination, para umikli na yung time. Yung matanda, talagang banat pa rin You ang may banat proceed. Okay, so I am presenting you the AOMs that were issued to the Office of the Vice President and the DepEd. So the first AOM is dated September 14, 2023. It's AOM number 2023-211. Okay. The assisting counsel can check this copy. Okay. Anyway, I can dispense with that. The second AOM is October 3, 2023. Now, I will direct you to the last page. It says here RCW, JMQ, GAC, RRS, and BP. So, RCW is Roderick C. Wamil, correct? Opo, tama po. Okay. Who is JMQ? Dati pong staff namin sa ICFAO. GAC? Division Chief po, Um, ICFAO. If you can state her name or his name. Si Attorney Gloria A. Camora. Ayan po yung mga abbreviation na sinasabi, nakikita nyo yung nakabilog na pula. Yan yung abbreviation na kung saan tinatanong at sino yung nag-approve, di ba? Mamaya tingnan nyo, wait lang. Okay. This is Gloria A. Camora. RRS? Dati din pong DC sa ICFAO pero retired na po siya. All right. NBP is the signatory. Opo, si Ascom Nilda Plaras. Okay. So, we will proceed to the third AOM for the OVP. That is dated February 1, 2024. So, I will direct you to the routing list. Do you agree that this is a routing list? Sila po yung nag-review, nag-evaluate, nag-review ng documents. Yeah, I was about to ask you that question. Thank you for confirming. Now, it's RCW, Roderick C. Wamil again, Apo. JMQ, RRS, NBP. Opo, tama. All right. So, let's go to the AOM for the OVP dated August 8, 2024. On the last page, the routing list, it's RCW,
GAC, RRS, NBP. But this is August 8, 2024. Opo, tama. Wala na si Roderick Wamil dito sa ICFAO. Wala na po Correct. siya, pero dyan po kasi siya yung nag-draft po ng Siya yung AML. nag-draft nito. So meaning, when he drafted this, he left this doon sa records ba? Or saan? Yan po kasi may draft na siya, nasa division chief na po. Nasa division chief. So, from February to August, so ilang months yun? February, March, April, May, June, July, August, after 6 months, dun lang na-release yung AOM nung wala na si Wamil. Tama? Opo, kasi po, And then, sorry, just answer my question. Celine. Can you ha? please repeat the question? So, from February Umihirit-hirit, hindi dapat ikaw magsabi noon. Yung witness. Pal. 2024, nung umalis na si Mr. Wamil, 'di ba? Iniwan niya to sa records division chief na. So, na-release Ask ito. an answer, Your Honor. Your Honor, preparatory nga. Pal, tumahimik ka muna. Sabi nga niya, i-repeat ko daw ho. She's, So, laying, inuulit she's ko. laying the base. Sabi mo i-repeat, tapos ngayon, sabay answer This is for question, counsel. So, Attorney Christine, kindly yes finish. po. So, after 6 months, doon lang na-release yung AOM. dahil po dumaan pa ito sa Yeah, review sa po. review. Hindi ka kasali dito sa grupo na nag-review, nag-draft. Wala kang participation dito. Na-review ko po yan nung nag-evaluate na po ako ng mga Eto. responses dun sa, binasa ko din po yan nung nag-evaluate ako ng responses sa notice of suspension. So, in short, nakita mo lang to after it has been issued by the COA ICFAO. Tama? Opo, kasi yun yung naging basis ko ng evaluation. Sige, okay. Nakikita niyo pagka sumasagot-sagot ng ganun. Yung bigla na lang hihirit na meron pang yung simple ng tanong di ba? Yes or no lang. Bakit kailangan pang i-depensahan yung tanong mo, yung sagot mo? Kasi nga sablay. Next is the audit observation memorandum for the DepEd. Wait. Your Honor, can I just confirm my counsel? So, let's go to the DepEd, ano? Sige, doon din tayo sa routing list, no? February 1, 2024, nandito pa si Roderick Wamil kasi RCW, JMQ, RRS, NDP. Opo, tama. Alright. Let's go to August 8, AOM. Ayun. RCW, GAC, RRS, NDP. Wala na si RCW pero nasa division head. Opo, pareho po nung sa OBP. At saka na-review mo lang to nung na-issue na ng division head ng ICFAO. Opo, nung mag-i-evaluate na po Okay, ako ng sige. Salamat, response. Celine. Your Honor, may we just note for the record that the documents presented to this witness were defense exhibits. That has been noted. Noted. Your Honor. Okay, so punta naman tayo dun sa responses ng Vice President, no? Nag-submit ho sila ng letter dated April 19, 2024. Okay. At part ho nung letter, no, nag-submit ho sila ng protective intelligence reports. Naalala niyo po yun? Opo, attachment po yun dun sa response nila. Okay. So, David? Hello. May request, David to please flash. Chat mo na yan, ha? Who is David? Our assisting counsel. Your Honor, David po pangalan niya para pwede niyo siya i-direct kung nagkakamali ho siya, kung hindi yung naayon yung fina-flash niya. Thank you for that, counsel. Okay, sige, punta tayo dito Can we sa... also, Your Honor, call our assistant counsel, Your Honor, Attorney of course, J. De La Cruz. You may approach. So, Di talaga papatalo no? Pinangalanan lang yung nag-a-assist sa defense. Gusto niya pangalanan din yung kanya. Insecure ka, te. etong exhibit na to, again, we'll use our exhibit counsel. Etong exhibit na to ay minarkahan po as D-1 or -1-115-OVP-C. Okay. So, eto po. Eto. So, kasama ho dun sa submission ng Office of the Vice President is a certification dated April 4, 2024. Tama ho? Opo, kasama po Eto- yun sa response. Okay, salamat, Celine. Ito ay inisyo ni Raymond Dante P. Latchika. Opo, tama. Okay. So, sinasabi ho dito sa first paragraph, this is to certify that the confidential activities such as surveillance and information gathering were performed in 127 areas during the first quarter of CY 2023 and 111 areas during the second quarter of 2023, which enabled the team to prevent untoward incidents from transpiring during the engagements of the Vice President and the implementation of the programs of the Office of the Vice President, including
Ito, pinapakita niya yung mga tila hindi nabasa ng witness. Ito na po, nagsasabi, nagre-report kung ano yung mga ginawa at ginamit doon sa confidential funds. Mukhang yung witness, dito makikita mo na talagang hindi niya alam. Including the establishment of 3 new satellite offices, Isabela, in Cagayan Valley, Bicol, and BARM, and the implementation of OVP Libreng Sakay. Do you see that, Celine? Yes po. Okay, salamat. Pero sinabi nyo sa findings nyo na it doesn't pass the proof of success of the intelligence activities, correct? Yes po, Okay. under 4.8.5, Okay, hindi po siya sige. sufficient. So, kasali ho diyan sa letter na yan are what we call as Protective Intelligence Operations Report for the engagements of Vice President Sara Z. Duterte. Nakita niyo ho ba yon? Opo, tama po. Okay. So, sa bawat quarter na yon, may summary of intelligence work. Nabasa niyo ho ba yon? Yung summary po nung Ang tanong ko, nabasa niyo ba bawat quarter yung summary of intelligence work? yung po, narrative po nung ano yung activity, date, Okay. location, Okay. yung timeline po. Sige. Nakalagay po sa Tama na. PIOR. So, I'll take that answer, no? So, Your Honor, please. Never mind, Your Honor. Alam niya mababara na naman siya. Never mind na lang Ayop yan. I'm She might showing you take this, my answer, Your Honor. Alam mo dito, napakabastos no? I mean, ewan ko siguro kaya din ito nakakasuhan ng kung ano-ano Mandakin mo, nagsasalita yung defense, kino-cross-examine, dapat sana ang unang reaction is, objection, Your Honor. Ganun ito yung dahilan. Sasabihin niya ngayon yung objection niya. Pwedeng sustain o overrule, di ba? So, ganun ang sasabihin ngayon ng judge. Dito, basta lang siya pasok ng pasok. Alam mo yung kapitbahay mong nanggugulo lang sa bahay nyo? Ganun showing you this document, no? This is marked as our Exhibit D-1-115-OVP-C, Your Honor. With the caption, Protective Intelligence Operations Report for the engagements of Vice President Sara Z. Duterte, first quarter CY 2023. Now, punta ho tayo sa item number 4. Okay, number 2 muna tayo sa scope, no? You can read it with me. This report pertains to the narrative of events and accomplishments of VPSPG in terms of protective intelligence. Do you confirm that? Protective intelligence operations. Opo, tama po. Okay. During the engagements of Vice President Sara Z. Duterte for the first quarter of CY 2023. Do you confirm that? Opo, tama. All right. Number 4. Punta tayo sa number 4. Item 4, you can read it with me. The protective intelligence activities carried Ayan out na, in ayan support na. of the Vice Presidential Security and Protection Group's protective security operations for the places of engagement of the Vice President Sara Z. Duterte or Vice President Sara Duterte from January 1 to March 31, 2023 are listed below. So nakita niyo yan. Sakto yung basa ko ng narrative. Opo, nakalagay po yung engagement. Okay, salamat. No? Pero nakalagay ho dito in support of the Presidential Security and Protection Group's protective security operations. Based po sa document. Alright, sige. Letter A. Nakalagay dito ika 106 na taong pagkakasarinlan ng Bustos Minasa Festival Ceremony Opening. So nakalagay date covered January 2 to January 10, 2023. Location, BMA Park, Poblacion, Bustos, Bulacan. Number 3, probable threats, NPA and criminalities. So number 4, detailed intel collection team, ICT. Nakita niyo ba yan? Opo, based po sa document. Okay, salamat po. Nakalagay ho sa timeline of activities na to, may nakalagay yung table, no? Tingnan lang natin isa-isa, no? Kung ito ba talaga ay intelligence work o hindi, no? Yan. So, etong number 5, tingnan ho natin yung item number 5. Liaising with intel operatives and respective informants of the PNP for the data information gathering needed for the threat assessment on criminalities in the municipality of Bustos and its neighboring communities. Ano yan? Intelligence work ho yan? Or ano lang ng admin work lang ng Office of the Vice President? Ang pagkakaintindi ko po dyan, yan yung naging part ng ano yung activities, yung sa... Hindi, tatanungin kita, based on how it appears, ano ho yan? Liaising with intel operatives, ano ho yan? Normal lang ho yan sa Office of the Vice President na mag-liaise with intel operatives? Or part ho ba yan ng intelligence work? Sa tingin nyo lang ho. Grabe, dito dali sila Kasi iniisa-isa dito nung defense yung mga pinaggastusan. Tinatanong, ito ba part ba ito ng confidential intelligence? Di ba? Guya. Pero forward na natin kasi may mas ayun, inisa-isa din details pero meron pang mas maano dito
hanapan ng success yun. Hindi po. Tama po ba? Opo, tama po. So yung reward, kaya yung reward ang dinisallow at yung information, hindi mo dinisallow yung bayad na yun, di ba? Hindi po na-disallow yung purchase of information. So ang dinisallow mo lang ay yung payment of reward, for rewards rather. Opo, At tama yun po. ang hinahanapan mo ng success, hindi yung information. Hindi po. Magkaiba yun. Opo, magkaiba po yun. Okay. You may proceed, counsel. Okay. So, doon sa payment of success, no? Bilang requirement nyo na may dapat nahuli, no? So, ibig sabihin ho ba nun, dapat may mangyaring masama para may mahuli? Kasi po, gaya nga po nung kaninang Hindi, dinidifferentiate. sagutin nyo lang ho yung tanong ko. Simple lang naman yun, di ba? Kailangan may mahuli. So, ano ho ba yun? Dapat may mangyari hong masama para may mahuli? Yun po, di ba po ang nakalagay doon sa probable threats is may NPA. Ang hinahanap po kasing proof of success doon, yun nga po, kung may nahuli ba. Kasi yung pagkakaroon ng untoward incidents, pwede po yun kasing mag-fall sa purchase of information. Dahil sa purchase of information, nagkaroon ng, there were no untoward incidents. Yun po kasi yung parang pagkakaiba nila sa payment of rewards. Okay, so yun yung interpretasyon mo, no? So, bawal magbayad ng reward dahil nagkaroon ng tip na may information na may mga taong may gagawin na masama. Your Tapos, Your Honor, I'm on cross-examination. Tapos, Counsel to finish. napigilan natin kasi nga hindi tayo pumunta sa lugar na yon, hindi tayo nag-conduct ng event sa petsa na yon based on confidential information. So, walang untoward incident. So, bawal no bayaran ng reward yung tao na Excuse me. nagbigay ng information Are you na done yun. with the question? Hindi pa nga tapos eh. Humihirit na eh. Linaw-linaw ng tanong dito eh. Di ba? Ang basihan nyo lang ba ng successful ay dapat may nangyari bago ka magbigay ng reward? Hindi ba pwede yung prevention? Alam mo, ganito kasi yan eh. Ang ganda nung napanood ko. May napanood ako at kwento ko lang ng konti. Kanina pa kayo nanonood eh. Kwento ko sa inyo. Meron ako isang pinanonood na napakagaling na pastor, si Stephen. Apelido nun eh. Bata pa eh, yung kamukha ni Glock 9. Siya nagsabi nun. May pinapanood ako. Panoorin ninyo. Napakaganda niya magpaliwanag. Marami na daw gustong mag-ano sa kanya, mag-interview, sabi sa kanya. Marami nang gustong ano siya sa podcast, interview siya, i-feature siya sa podcast. Since Christian nga, pastor, na-expect nung mga, alam mo na, yung mga mag-i-interview sa kanya na eto yung tao na na dapat from drug addict, dating kriminal, dating ganito, tapos naging pastor, di ba? Siyempre ganyan yung mga tinatawag na change of lives by the Lord. Pinabago ng Panginoon, dating ganito, dating ganyan. Pero nung tinanong daw siya one time nung isa sa mga gusto mag-interview sa kanya at ang sagot niya, anak ako ng pastor, maayos naman yung buhay ko. Hindi naman ako naging addict, hindi naman ako naging lasinggero, hindi naman ako naging babaero. Tapos pastor na ako ngayon. Tapos yung para nag-i-interview sa kanya, yung gusto siyang i-feature, hindi na siya para binalikan kasi parang hindi maganda yung kwento niya. Hindi siya dating addict, hindi siya dating lasinggero, hindi siya dating babaero na nagbago. Kasi yun yung konsepto natin ng change of life eh. Di ba? Yung change natin na na-renew, na born again is because binago ka ng Panginoon. Tapos sabi niya nga, sa loob-loob niya, ewan ko kung sinabi niya doon sa babae o sa loob-loob lang niya. Minsan kasi ganyan ang pananaw natin sa buhay. Di ba? Minsan, yung may extravagant na nangyari, doon lang kumilos ang Diyos. Parang ganon. Alam mo yun, dati ka may sakit, pinagaling ka. Ngayon, feeling mo ganun lang. Pero sa totoo lang, hindi. Kasi sabi nga ni Pastor Stephen, sabi niya, hindi po ba himala yung hindi ako napahamak at kahit hindi ako Christian yung time na yon ay hindi ako nalulung sa droga at hindi ako naging babaero, hindi ako naging ganito, hindi ako naging masama? Hindi po ba pinroteksyonan ako ng Panginoon para hindi mangyari? Ibig sabihin, even if hindi pa siya Christian nung time na yon, God moves by not allowing that to happen to him. So, ano relationship nito dito? Minsan kasi, isiniisip nung iba, pagdating sa confidential funds, kailangan may mangyari muna bago magbigay ng reward. Di ba? Like yung what's happening with PIDEA, with other, yung nagbibigay, nagre-reward kasi nagkaroon ng bypa, parang entrapment, may nahuling mga droga, doon nagbigay ng rewards. Tama, mali. Kasi yun ang konsepto natin. Ang pinapaliwanag ni defense dito ay simpleng-simple lang. Ang sinasabi niya dito, hindi po ba confidential o intelligence gathering or confidential expenses yung walang nangyari? At dahil sa meron kang mga info na nakuha o may intelligence kang nakuha, wala tuloy incidents na nangyari. Yun ba hindi mo pwedeng sabihin na hindi ka na dapat magbigay ng reward dun sa tao na nagbigay ng info? Kailangan talaga may mangyari mo ng krimen at may mangyari mo ng matindi dun sa lugar na yon bago mo siya rewardan. Di ba? So ibig sabihin, yung paglabas ba ng pera ng OVP o ng DepEd, kailangan meron mo ng precedents na gulo doon bago ka maglabas? O pwede ka nang maglabas dun sa mga taong nagbibigay sa iyo ng info
nagbibigay sa iyo ng kaalaman, nagbibigay sa iyo ng mga background at mga spy mo doon dahil nga pupunta doon ng Vice President at ngayon binigyan mo sila ng pera dahil nirewardan mo dahil hindi nabantayan nila yung lugar na yun at walang untoward incidents. Naintindihan niyo ibig sabihin? Yan yung pinapaliwanag niya. Hindi kailangan na may mangyari mo ng krimen para maglabas ka ng pera. Hindi ba pwedeng prevention instead of curing the sickness? Di ba? Sabi nga nila, di ba? It's better, prevention is better than curing yung sakit ng tao. So wag mo nang antayin na magka-diabetes ka, magka-cancer ka, bago ka maging healthy. Pwede ka nang gumastos para sa mga supplements mo. Para hindi ka, kasi ganun ang tao reactive, magiging healthy lang pag may sakit na. Iinom lang ng supplements pag may sakit na. Kakain lang ng gulay pag may nararamdaman na. Gagastos lang. Kasi totoo lang, paggastos sa maging healthy, mas masarap mas mura at conveniente ang maging unhealthy. Sa totoo lang. Bakit? Sa convenience store, bili ka lang ng pancit canton. Tapos na. Mura na. Sardinas. Isang kanin. Ayos na. Panalo na. Di ba? Aminin natin. Ang dali. Pero nung ako, naalala ko, nung 5 years akong nag-plant-based, ay grabe, ang gastos. Kasi talagang magluluto ka, bibili ka ng mga gulay, bibili ka talaga ng mga ingredients na out of this world, ang kanin mo, quinoa, na ang mahal-mahal. Alam mo yung mga ganun, na para maging healthy ka. You understand what I mean? Huwag ka na mag-antay. Ito yung sinasabi dito na justifiable ang paglabas ng OVP at ang DepEd ng pera kahit wala pang crime na nangyayari. Don't I answer. think right now she is. I make an objection, Your Honor. Yes, what's your objection, Counsel? Your Honor, the counsel is now asking a misleading question. She is mixing payment of rewards and payment for information, Your Honor. The list required by this witness is for payment of rewards. Precisely, payment of information is not disallowed. Now, counsel is saying payment of information is may we ask her to reform? Is she Yeah, I referring can- to I can- payment of rewards Reward, or Your payment for information? Tignan nyo Bakit ang simple lang naman ng tanong rewards ba o ano ngayon pinapahaba na ni Kapunan, bakit? Para makapag-isip yung witness. Because the information here is not disallowed. Again, It's not counsels. disallowed in the AOMs, Your Honor. Again, counsels, kindly address Your the Honor. court or the presiding officer and not talk to each other directly. Miss Eileen, to abbreviate and save on the court's time. Miss Eileen, kapag kami nagbigay ng impormasyon, naghahanap ng threat, baka may threat sa Vice President, may nagbigay ng impormasyon, walang threat. Ligtas ang Vice President pag nagpunta siya dyan. Hindi magka-classify yon na pwedeng bigyan ng reward at success. Hindi naman kailangan, di ba? Sanay tayo sa reward na nakatakip yung mukha, di ba? Tinuro kung saan nagtatago yung akusado, tinuro kung saan nagtatago kung sino man. Di yun, reward. Pero wala bang reward kapag ka sinabing, okay, magpunta dyan. Walang problema. Wala kayong kailangan alalahanin. Is that information or can that also be reward? Magpo-fall po siya sa information. So, saan kailan lang magiging reward yun kapag kami naturo? Opo, kasi yun yung proof of success. Tuloy niyo po. Yun yung proof of success ng information na ibigay kasi may na-apprehend po or yun po, ganun po. Yun, ulitin ko po yan ang interpretasyon nyo, pero wala po yan sa Joint Memorandum Circular. Opo, based po sa, yun po lang yung hinihingi under item 4.8.5.b. Ngayon, saan nyo ba binase ang interpretasyon nyo yan? Yan ba yung Yari ginawa ng lahat ng mga nauna sa inyo sa pwestong yan? Kinopya nyo lang? Or sarili nyo po yan at ngayon lang ginawa yan? Doon po sa mga ibang na-audit ko, ang ina-attach po talaga nila is yung payment of rewards na may mga nahuli po. So lahat ng inaudit nyo nung nakaraan, for consistency sake, merong nahuli o na-apprehend. May ganun pong mga naka-attach na mga dokumento. At tulad dun sa iba, kapag walang nahuli o na-apprehend sa reward, ine-AOM o dinidisalaw o sinususpend nyo. Hinahanapan po namin ng proof of success. Opo. Na may nahuli nga. Opo. To prove consistency on your part. But do you have any knowledge na yung mga predecessor mo, yan din yung standard na ginamit? Pare-pareho po kami na based sa joint circular po ang aming basis ng audit. Pero wala nga dun eh. So interpretasyon mo, yan at yan din. Wala nga dun Wala dun yung sinasabi mong pag kami nahuli lang, tsaka lang siya magiging, booking ka ngayon, yari ka. Alam mo, sa totoo lang magaling mag-defense to si Hindi, kasi magaling siya magpaliwanag Magaling bang tanong to si Chis Escudero? Malinaw, di ba? Interpretasyon din ng mga nauna sa'yo sa pagkakaalam mo? Sa akin po, yun po yung naging Sa ila? interpretation. Opo. Okay. Sa'yo You may lang. proceed. Attorney Christine. Salamat po, Your Honor. sarili mong interpretasyon. Opinion mo lang,
Agoy. Punta tayo ngayon dito sa bandang dulo naman, ha. Yung banat po nila Senator Robin dito. Kasi kanina pino-point out niya, wait unahin muna natin si ayan. Dito wait lang ha. Si Robin. At saka si Senator Amy, ayan. Ay, wag na to, bobo yan. Wag yan, bobo yan. Walang alam yan. Ito, ayan. Po, meron po dyan, The OVP Yan. Wait. Sorry. kung Yan. kayo pahihirapan. Tayo na lang po maging magkababayan na lang sa Baguio. Gusto ko lamang pong magbigay ng impormasyon na lang sa inyo. Yan. Opo, kasi naririnig ko yung pag-uusap nyo ng prosecution at ng defense tungkol doon sa success ng confidential fund. Ako po ay may mga ibibigay na information sa inyo. Pwede po kayong magsabi na lang ng oo o hindi kung naintindihan po ninyo. Alam ko naman maintindihan mo, taga Baguio kayo. Opo, noong pong pinag-uusapan natin yung patungkol sa mga terorista, na pag-uusapan po lagi ang ating Vice Presidente. Ang ating pong Vice Presidente magmula 2016 hanggang 2022, siya po ay naging mayor. Alam niyo po ba yon? Opo, Mayor Opo. ng Davao. Yan, opo. Sa Davao po, meron po dyan na-identify na 55 na mga tinatawag na alternative at yung mga lumad schools na infiltrated ng terrorism. Nabalitaan niyo po ba yun? Hindi po ako hindi ko po gaanong napakinggan po yun. Hindi po ako aware yun. Opo. At alam niyo po ba rin na noong 2016 hanggang 2022 hanggang 2023, 12% po ng mga NPA rebels, surrenderies, were minors, 12 to 17 years old. Hindi po ako aware dun po. Maubos na po yung aking second round na lang po ako. Salamat, kabayan. Ituloy natin ha. Mamaya itutuloy natin yan. Ito munang kay Lacson. Maganda yung punto ni Lacson na naman dito. Mukhang nayayari na naman ito si ate dahil sa... Yan. Nung mga security officers na pinagbigyan for confidential activities po talaga. And mababaliwala yung certification na this is for the confidential operations of the agency po and legal and necessary yung naging gastos po. In your opinion ngayon na ibinigay ito sa non-special Namin together with the chairperson po kasi kung Gusto maghati na lang kayo? Ay, sorry. Magpas na. Ito, kay Lacson. Wait lang. 15 ng inyong John Circular. Ayan, pinas ko lang sa screen para ma-remind ka. Ayan. 4.6. Pay attention sa paragraph 15.2, paragraph 2 at saka paragraph 3. Pakibasa mo na lang para hindi ma-charge sa akin. That expenses were incurred in connection with the agency's intelligence or confidential operations and activities with supporting documents attached to the liquidation for CF and for the IF, the documentary evidence of payment kept in a sealed envelope in the vault in the office of the SDO. Sige, sa 3, paragraph 3. That the details and supporting documents of transactions that are classified are in the custody of the agency and kept in its vault which may be inspected by ICFAO if the circumstances so demand. Ang tanong ko, ginawa niyo ba ito? Yari ka. Yung sa inspection po kasi ng vault, sa IF na po yun. Sa use ng... ICFAO ito Siya sabi, Ikpa, wag ka if the magpalusot. circumstances so demand. Hindi ba dinidemand ng circumstances na inspection yun yung vault? Yung sa Dahil vault, maraming aliases? yung vault po, yung sa vault po kasi, yung nagpe-pertain po yun sa intelligence fund. Yung may vault po sa office. CF saka IF ito. Hindi lang Papalusot- intelligence. Parehong papalusot treatment, ka pa. Miss Eileen. Yari ka ngayon. 415. Ang tanong ko lang, hindi ba dinidemand o dinemand ng circumstances na inspeksyonin nyo yung vault? Kasi kung maraming aliases na nagdududa kayo, di ba natural lamang logically isipin nyo, ma-inspeksyon nga yung vault kung meron talagang mga totoong tao sa likod ng mga alias o aliases. Ang pag-inspect po kasi is through the authority po of the chairperson. I know, hindi kayo kumuha ng authority. Puro ka palusot, wala ha? po. Yeah, my point is parang kulang yung ginawa nyong trabaho Yun. para hindi kompleto. Kasi po may iba po kasing office na... No, ICFAO sinasabi dito. May be Ikpa, wag ka inspected naman by palusot. ICFAO. Papalusot If ka pa eh. the circumstances so demand. Opo. Anyway, let's leave it at that. Pamilyar ka ba doon sa 2020-005? Anong circular po yun? Yung sa fraud audit. Hindi po ako gaanong familiar doon sa joint circular. Anyway, i-familiarize kita. Meron kayong office, di ba? Yung fraud audit office. Opo, may separate office po sa COA. Okay, dito sa paragraph 3.1,
yung filing, of course, ito, people's participation ito eh. Kailangan mayroong formal complaint, pero hindi lang complaint, information, indication, or complaint na mayroong fraud. Opo. So papasok yung fraud audit investigation ng inyong office. Hindi office nyo. Ibang yung fraud office. yeah. Pero nakalagay sa 3.1, any person who has knowledge that the transactions of, etc., no, pwedeng gumawa ng written information sa inyong, sa office na yon para mapunta doon sa logical conclusion, mapunta sa filing of criminal charges against whoever, not necessarily the Vice President. Yung sa pag-refer po sa Fraud Audit Office, ito po ay pinag-aaralan din po kung kinakailangan na i-refer to sa Fraud Audit Office. Ngayon po pinag-aaralan po namin ang office namin together with the chairperson po. Kasi kung sakaling ma-refer po ito po yung first time. And also po, itong transaction na ito involves voluminous documents na with classified information na baka pag in-refer namin sa ibang office is ma-expose po ito. So pinag-aaralan po itong mabuti muna. Anyway, 12 seconds na 4.15. Hindi nyo ba naisip na man lang na kung na-inspect nyo yung vault, kumuha kayo ng mga specimen, yun yung mga question document, yung mga signatures. Ma-compare nyo sana doon sa mga ibang officials na mayroon kayong specimen signature para ma-determine nyo kung forged yung mga signatures na sinabi sa inyo. Yun lang, Mr. Presiding Officer, Mr. Chairman. Kindly answer the question, Celine. Opo, i-refer po namin sa higher authority po. Thank you po. Barado. The chair would just like to make some interjections. We will Yeah, not have maganda round to. 2 anymore because we have to convene session at 4:15. So that we can dispense with the witness already. Just a few questions, Silene. Wala pang NFD lahat ng pondong pinag-uusapan natin. Fourth quarter of 2022, the first 3 quarters of 2023 for DepEd and OVP. Opo, wala pa pong NFD. So wala pang final decision lahat ng ito. Opo, tama Pag po. sinabi nyo nag-demand kayo ng restitution, ang ibig sabihin lang naman ito, kinarga nyo na as an unliquidated cash advance yung mga yung mga dinis-allow ninyo. Opo, tama po. Yun lang naman pong ibig sabihin nun, di ba? Hindi naman ibig sabihin, isoli mo, bigay mo yung pera sa akin. Ibig sabihin nun, ilalagay namin yan as unliquidated cash advance during the pendency of the notice of disallowance. Yes po, kasi may mga remedies pa po sila. Kasi hindi pa nga final at wala pang NFD. Opo. Tama po? Pangalawa, ano po ba pagkakaiba ng disbursement sa transfer? Illegal mag-transfer ng pera ang SDO sa isang non-SDO, pero pwede po ba siya mag-disburse sa isang non-SDO o unbonded na tao? Hindi din po pwede, hindi rin po niyang ibigay yon sa unbonded na tao. Recipient na po yun eh. Yung sa disbursement po niya, opo, hindi banded, pero kung Ano ate, hirap na hirap ka na, te? Ano? Hirap na hirap ka na, ano? Oh, kawawa ka naman, te. Hirap na, magpaliwanag. Kasi, yung SDO nga, tumanggap ng pera. Kinuha, winidraw. Saan niya ilalagay yung? Ibubulsa niya ba yun? Hindi, ibibigay niya dun sa mga in-charge. Yun yung sinasabi ni Chis Escudero dito eh. Hindi ba pwedeng ibigay dun sa in-charge? I mean, bakit kailangan hawak lang ng SDO all throughout? Oh, ano sagot niya? Na-possess na ng espiritu ni BBM to. po diretso from the SDO to the recipient of the confidential fund po. So, ang disbursement pwede sa non-bonded na tao, ang transfer ng pondo sa non-bonded hindi pwede. These are technical terms. Opo. Di ba? So kung pinagbigyan ay recipient, pwede yon kahit non-bonded. Opo, kasi siya na yung talagang recipient ng confidential fund. And as a final question, Silene, I checked the transcript which the Court of Judicial Notice of. I would like to ask more eyes to look at it. Hindi ko nakita sa transcript na sinabi ni Gina Acosta na binigay niya kay Lachica lahat for the fourth quarter of 2022 and the first 3 quarters of 2023. Medyo may ganung punto pa si Eduarda. Pero kay Gina Acosta, maliwanag na binigay niya yung 125 ayon sa kanya kay Lachica sa last quarter, pero hindi ganun kaliwanag na yun din ang ginawa niya for the first 3 quarters of 2023. Ano po ba particular yung pinagbasihan yung dokumento nung binanggit niyong dinisalaw namin agad dahil sabi ni Acosta, binigay niya lahat kay Lachica? Hindi ko po makita, baka pwede niyong maituro sa TSN. Kung saan. Yun po kasi ang pinanghawakan namin doon, yung general statement niya na yung ginagawa nila is ibinibigay niya kay Colonel Lachica yung confidential fund po. Pero ang tinutukoy po niya ay yung 2025. Yung general statement po ni Eduarda, yun ang tumutukoy sa confidential fund ng DepEd para sa 3 quarters ng 2023. Pero hindi po pareho yung statement nila ni Gina Acosta na ganun kaliwanag na yun din yung ginawa niya sa first 3 quarters of 2023. Ano po ba yung particular na pinagbasihan niyo? When you say general statement yung pinagbasihan niyo, yung narinig niyo po ba o yung TSN mismo? Yun nga po, yung naging admission niya na binibigay niya kay Colonel Lachica po. Kindly listen, Silene, yung narinig mo nung nandun ka o yung TSN mismo?
Not listening eh. Yung narinig ko po nung nandun po ako na sinabi niya na binibigay niya kay Hindi Colonel mo Chi. pinagbasihan yung aktual na TSN na marahil mas maliwanag tungkol sa bagay nito. Opo. So based lang dun sa narinig mo nung nandun ka. Opo. Narinig lang, chismis. Chismax lang pala yan eh. Agoy, na chismax siya. Thank you, Ms. Eileen. Senator Padilla, yes, Senator Padilla, yes, gusto niyo maghati na lang kayo? Senator Padilla for a brief interjection and Senator Marcos for a brief interjection to avail of round 1. Then we call it a day. Yan. Senator Lapid, kindly proceed, Senator Padilla, while Senator Lapid is thinking about it. No, please proceed. Kailan, tuloy ko lang. Gusto ko lang Ayan, sundan dalawa. kanina, sinabi ko merong 55 alternative na eskwelahan na nagbibreed ng mga child warriors ang naisara sa Davao Region. Ituloy ko lang, noong August 6, 2024, nagkaroon ng committee hearing ang public order at sinasabi na 102 schools nationwide were identified as recruitment. 11 elementary schools, 34 high schools, 123 college and universities. Doon din sa hearing na yon sinabi na meron 168 track student recruits remain active sa NPA. Ngayon, tanong ko kay Ilian, hindi ba responsibilidad din ito ng Vice President at ng DepEd Secretary ang mga estudyante? Yung sa ano tawag dito sa college po, yung DepEd po kasi is hanggang Sa high school. Opo. Opo. Opo, yung binanggit ko po kasi kanina, 55 na alternative child recruits. 11 elementary schools, 34 high schools. Ibig pong sabihin, tuloy-tuloy po yun. Magmula elementary, paakyat hanggang college. So dito, sinusubukan niyang ano eh. Hindi, dapat 'di ba yung is yung DepEd ano lang ito pang elementary, high school, yung ganyan-ganyan. Pero dito, pinapakita ni Padilla na yung ginawa ng DepEd kung bakit kailangan ng confidential at intelligence funds. Pinapakita niya dito na grabe ho ang recruitment na nagaganap sa mga eskwelahan. Yan po ang style ng recruitment. So sa tingin niyo po ba, sagot pa din ito ng DepEd Secretary at ng Vice President na lumaban na dito sa terorista noong mayor pa lang siya? No, may. Oo, hindi. Ma'am, bilis, 42. Kawawa Just naman. yes or no? Depende pa din po kasi yun sa mandate Huwag ng mo kasi isipin kung ano kasunod. Sumagot ka lang. Alam po o hindi. Sa palagay niyo po ba? O sige, skip na po natin kung ayaw niyo sagutin. Alam niyo po ba na sinabi ng NICA, ng National Intelligence Coordinating Agency, na ang budget ng NPA 2016 to 2018 ay 5.8 billion? yung sa Oo po o hindi? Ma'am, please. ano pwede pong pakiulit? Ang budget daw po ng NPA is 5.8 billion. Alam niyo po ba yon? Sinabi po ng NICA. Hindi ko po narinig yun sa Opo. inyo. Sa palagay niyo po ba, sapat yung budget? Na magkano po ba ang sinasabi niyo? 500 million ba ang naibigay? Pero yung Kasama na po yung sa Vice President at sa DepEd. 612 Kumpara niyo po point- sa 5.8 billion. Sapat po ba yon? Pero kasi yung sa nabanggit po ng NICA is kung mako-cover na din po nila bilang isa sila sa mga agencies with. So alam niyo po yung sinabi ng NICA. Yan. Nagmamagaling ka. Kanina sabi mo, hindi mo alam yung sinabi ng NICA. Ngayon sinasabi mo, yung sinabing billion na ginagamit ng NPA ay biglang sasabihin mo, hindi kasi kino-cover naman ng NICA yung lahat ng hindi lamang sa mga eskwelahan, di ba? Oh. Pero ang tanong, so alam mo na. Alam niyo po. Hindi ko po Yung narinig tungkol yun lang po sa estudyante. Kasi alam Oh. Sa estudyante lang yung tinutukoy ng NICA dyan. niyo Eh. naman po, Nagmamagaling ka, te. Sumagot ka na lang. sa ngayon, ang nasa front na inilalagay ay mga estudyante. Nabalitaan niyo Yo. po ba yung mga namatay nung huli? Na mga estudyante? yung Tingnan mo. violence po sa school. Opo, ito na lang po. 8 seconds na lang po ako. January 1, 2024, sinabi po ng AFP na there is no more guerrilla active front. So, ibig sabihin po, successful. Based po sa AFP. Salamat po. Alam mo yan ang problema kasi. Di ba, paulit-ulit natin sinasabi, ladies and gentlemen. Bukas tutuloy natin ito. Ito ang problema dito sa COA eh. Parang sila na yung magaling doon sa pagdating sa intelligence. Dapat talaga, tama, paulit-ulit yung sinasabi ni Lacson na dapat, merong resource first person na magsasabing mali yung paggamit ng confidential funds kasi ako nasa intelligence community ako. Alam ko kung paano gamitin. So mali yan. Mali yung paggagamit. Dapat ganun sana yung witness. Eh hindi. Eto mga to, magaling sila sa math. Magaling sila sa pag-analyze ng mga pero hindi nila alam yung takbuhin ng intelligence. Yun ang problema. Kaya mga kababayan, muli, taob na naman itong mga